Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahitan lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. So, this is for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Let's start your reading. Kapalaran po ito sa pag-ibig, ano. Okay, let's start for water sign. Main energy, the Woodward and the Great Bear. Person na kakonect mo. The Sun of Life and the Moon on Water. Oh, that's a yin and yang energy. Could be dealing with the soulmate or twin flame. Mutual energy, situation. Okay, situation sa inyo dalawa na person na ito. We do have here the Ace of Stones and the Two of Arrows. Okay, and at the bottom of the deck, meron tayo ditong Queen of Stones. With the Woodward and the Great Bear, I feel like may galit ka dito sa person nito or may inis ka sa kanya. Parang ayaw mo na siya lumapit sa'yo or gumawa ng action sa'yo. Parang, or hindi mo rin naman alam kasi sa totoo lang. Pwedeng wala ka rin namang nakikita mula dito sa person na ito. Parang, basta ang focus mo na lang ngayon is paano makakaalis sa isang sitwasyon or paano matatapos yung isang bagay. Ayan. Pwedeng hindi ka nakakakita ng honesty mula dito sa person na ito. Hindi mo nakikita kung ano yung totoo sa kanya. And in person mo actually with the Moon on Water. That this is a very secretive person. Nagsisikreto din. Sa ngayon, masaya itong person na ito. Grabe siya magtago, ng kanyang emotion. Hindi talaga pinapakita dito. Masyadong sikretong-sikreto talaga. And then, ikaw naman, gusto mong mag-come out siya sa kanyang comfort zone. Sabihin niya kung ano yung totoo. Pero pwedeng walang sinasabi itong person na ito. If you're dealing with a twin flame, parang ikaw yung gusto mong mag-effort siya or gumawa siya ng action and to tell you the truth. And then, ito naman, siya naman, parang ang gusto niya is, ikaw naman yung gumawa ng action kung paano makakaalis niya sa sitwasyon na kinaiistakan mo ngayon and then ikaw yung lumapit sa kanya. Parang ganun. Yung iba, pwedeng nagbigay ka ng motibo or nagsabi ka ng motibo. Pero para sa kanya, hindi enough yon. Hindi yun sapat. Okay, ano nasa isip mo at isip na tong person na ito? Sa connection na ito. So, nasa isip mo, you do have here the Two of Vessels and the Four of Vessels. Ano nasa isip niya? Nasa isip niya sa'yo? The Three of Arrows. Ayan. And the Five of Stones. Mutual energy.
We do have here the Eight of Stones. I feel like nagfo-focus, nakakita ko ng mga mga insecurities sa person mo. The Ten of Stones is here, so pwedeng nagkakaroon ng paghahangad. Gusto mo to person na to, kaya lang parang naboboring ka sa connection ninyo. Attracted ka sa kanya, then feeling mo rin naman or nasa isip mo attracted din siya sa'yo. Kaya lang parang nakakaiyamot, nakaka-boring, wala kang nakikitang action. So, nasa isip mo yung nakakaiyamot na itong connection na ito. Okay, gusto kita, feeling ko gusto mo ako, pero bahala ka, parang ganun. Person mo nagsaselo siya. We do have here the Three of Arrows, that's jealousy. Pero wala siyang magawa. Okay, tinitiis niya. Please tell me, saan nagsiselos itong person na ito? The Nine of Vessels. Pwedeng yung iba sa inyo, maraming nagpapakita ng attraction sa'yo. Parang nakikita niya ang daming attracted sa'yo, etc. Ayan. Or maybe nagsiselos siya sa past mo. Ayan. And, emotions. Ano ba emotion niya para sa isa't isa? You do have here the Five of Arrows and the Stag. Emotion niya para sa'yo. We do have here the Queen of Stones and the Blasted Oak. Mutual energy. King of Bows. Okay. I feel like yung emotion mo, you do have your frustration. Nainis ka kasi hindi mo siya makuha-kuha, parang ganun. And, or nainis siya kasi nagmamatigas siya masyado, parang sobra naman nung gusto mo na ng pagbabago, tapos parang ayaw naman niyang makipag-coordinate or connect sa'yo, diba? Nakakainis lang. And then, yung emotions niya para sa'yo, nasasaktan siya eh. Nasasaktan talaga siya. Parang feeling niya na masyado kang maganda or masyado kang magaling. Alin man nun, babae man or lalaki. Masyado kang maganda or masyado kang magaling para sa kanya. Parang nakakahiya. Sabi ko nga sa'yo, may insecurities. And then with the King of Bows, yeah, it's like parang gusto nyong umalis na sa situation na toxic. Okay, whatever situation is that, pareho ninyo gustong umalis sa toxic situation. Pwedeng sa career, sa bahay, whatever. May ganun tayo nakikita. What will happen in the near future for the both of you? You do have here the Seven of Arrows and the Two of... this is the Forest Lovers. Ten of Bows and the Knight of Bows. By the way, nakakaamoy ako ng adobo ha. This could be a reading. Mutual energy in the future, please, for water sign. Three of Bows is here. Bottom of the deck, we do have here the Ten of Stones. Something is going to end. Pagdating sa home, sa bahay, may mga mag-e-end dyan. May mga matatapos. If you're dealing with a twin flame, I don't feel like nag-e-end yung connection ninyo in the future. May blockage lang, may naka-block lang sa inyo. And you're still tied up together. You do have your Forest Lovers. This is like your energy. Parehong nakatali pa rin sa isa't isa yung connection nito. Nandun pa rin yung attraction. Pero, we do have your insecurities. So, pwedeng
pinaka nagiging main problem in the future is, sabi ko nga, pwedeng insecure kasi yung person mo. And we do have here the Three of Bows. So, I can see na pwedeng may mga bagay kayong matapos in the future and pwedeng matuwa kayo sa mga bagay na matatapos nyo na yon. So, I can see achievements for some of you. Yung person mo, mas magko-concentrate siya sa mga responsibilidad niya in the future. Pero may nakikita akong action mula dito sa taong to. Clarify the Knight of Bows, please. Yeah, we do have here the Seven of Stones, which is healing. Bottom of the deck is the Shaman. And the Page of Arrows. Pwedeng makipag-connect or communicate itong person sa'yo na ito pag nag-heal na siya. Sabi ko nga, pwedeng actually, kaya siya nagkakaroon ng insecurities kasi meron siya mga pinagdadaanan ngayon na hindi siya okay. Nakakahiya para sa kanya. And then, pwedeng gagawa siya ng mga konting mga pagbabago para mabago yun. Itatry niyang ayusin yung sarili niya. No? Kasi pwede may mga pagbagsak na nangyari sa kanya. So, that's it for now. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.